Halos bawat album nila ay humahakot ng parangal. Nakakuha ito ng platinum, double platinum, triple platinum, hanggang quadruple platinum awards. Naging bahagi rin sila ng 10th Awit Award. Patunay na hindi lang sila pangmasa, pang-industriya rin. I'm sorry, my love. Kung ikaw... Sa mundo ng OPM, may mga bandang biglang sumisikat at may mga grupong unti-unting naglalaho na parang hinigop ng dilim ng industriya. At dito, sa pagitan ng pag-angat at pagkawala, nabuo ang isang kakaibang kwento. Ang kwento ng Rockstar 2. Oo mga tropa, Rockstar 2. Iba pa yung Rockstar na nauna na nakilala natin sa kantang Parting Time. Ang Rockstar 2 ay sina Joseph Aldana at Wendell Magtalas. Sila ay sumikat sa kantang Ika'y Mahal Pa Rin, Wala Pa Ring Iba, I'm Sorry, My Love. At syempre, kinakanta din niya ang Parting Time. Isang proyektong muling binuhay mula sa abo ng nakaraan. Yun nga lang, matapos ang mahabang panahon, ay isang malungkot na balita ang nagpaluha sa mundo ng musika. Yan ay ang biglaang pagpanaw ng lead singer na si Joseph Aldana. Ano nga ba ang naging sanhi? Yan ay tatalakayin din natin mamaya. Simulan muna natin ang kwento kung paano sila nabuo, sumikat at nawala sa industriya. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na, tropa. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Matapos mawala ang unang bersyon ng Rockstar o sa kalaunan nga ay tinawag na Arcasia na pinamumunuan noon ng singer at lead guitarist na si Paul Sapiera ay hindi pa pala tapos ang laban para kay Benny sa turno. Dahil para sa ilan, matsatsagang tanggapin na tapos na ang isang banda. Pero hindi ganon si Benny. Dahil sa panahong unti-unting lumalakas ang Pinoy pop novelty group na April Boys, may isang ideya ang nabuo sa isip niya. Kailangan kong gumawa ng grupo na kayang sumabay sa agos ng panahon. At doon muling isinilang ang pangalang Rockstar. Pero ngayon, hindi na banda ang bubuo rito. Dahil 2 tao na lang. Isang pinong proyekto, isang calculated na plano. Unang napusuan nila ang isang talent na nagngangalang Kier. Magaling, may boses, may dating. Pero bago pa man siya pumirma, bigla itong umatras. Dahil mas pinili nitong sumalo sa posisyong iniwan ng pumanaw na vocalist ng Prism Band na si Joseph Sipcon. Kung gusto mong mapanood ang kwento niyan, meron din tayo, tropa. Hindi pa man nagsisimula ang ikalawang buhay ng Rockstar 2, may twist na agad. Kaya nagpa siya si Benny na magpa-audition sa Green Hills Sound Recording Studio. 50 singer ang nagtipon-tipon, iba't ibang pangarap, iba't ibang pangangailangan, pero iisang layunin, yan ay ang makuha ang pwesto. At doon sa gitna ng 50 artist na yon ay may isang umangat. Ayon sa mga nakasaksi, pagbungad pa lang ng boses ni Joseph Aldana, alam mo nang may kakaiba. Hindi ito basta biritero, hindi siya basta magaling. Ito yung tipong kaya niyang kantahin ang iba't ibang genre at mga nagtataasang mga awitin ng mga sikat na banda tulad ng Scorpions, Journey, Queen, Survivor, at pati na rin Air Supply. Hindi siya basta kumakanta, bumabanat, at ang idolo niya, Air Supply. Kaya naman halatang halata kung bakit ang boses niya ay may world class na timpla, malinis, mataas, at may emosyon. Pero ang mas nakakabilib, nung bata pa siya, hindi niya pinangarap ang musika. Basketball player ang pangarap ni Joseph, ang makapuntos sa ring, hindi ang kumanta sa entablado. Kung tutuusin, ang tanging naniniwala lang noon sa talent niya ay ang kanyang nanay, kahit lagi pa siyang talo sa mga singing contest. Lumaki siya sa hirap, dati siyang agwador sa Valenzuela. Isipin mo, mula sa pagbubuhat ng timba ng tubig, umabot siya sa paglilibot sa iba't ibang Asian entertainment circuits bilang tenor vocalist ng Alter Ego Band. Isang napakagandang build-up bago siya tumapat sa spotlight ng Rockstar 2. Habang si Joseph ay nadiskubre sa audition, si Wendell Magtalas naman ay napunta sa mundo ni Benny sa turno sa pamamagitan ng isang kaibigan. Parang tadhana, 2 magkaibang landas, pero parehong patungo sa isang destinasyon. Kung si Joseph Aldana ay dumaan sa audition para mahanap, si Wendell Magtalas naman ay ibang-iba ang pinanggalingan. Dahil bago pa man siya tumungtong sa recording studio, si Wendell ay isang choir member sa Pinaglabanan Church sa San Juan.
tahimik, disiplinado at sanay sa harmony ng musika ng simbahan. Pero sa labas ng simbahan, may isa pa siyang mundong ginagalawan, ang kanyang sariling banda na tinawag na Smash Little Creatures, isang grupong nakatungtong sa alternative rock. Hindi sila ordinaryo dahil tumutugtog sila sa mismong Club Dread, na isa sa pinakasagradong lugar para sa mga underground musician noong dekada 90. At hindi lang yon, may regular na trabaho si Wendell bilang hand paint artist o yung gumagawa ng mga batik shirt at iba pang disenyo. Isa siyang artist sa lahat ng aspeto, sa musika, sa mga likha ng sining at sa mga pananaw. Sa puntong ito, tila pinagtagpo talaga ng tadhana ang dalawang magkaibang mundo. Pagkatapos silang ipakilala sa isang estasyon ng radyo, doon unang nagkita sina Joseph at Wendell. Kinabukasan, lumabas sila sa Itbulaga at nasundan pa ng isang malaking performance sa Ultra. Unti-unti nga na may nabubuong kombinasyon. Sa loob ng ilang linggo, ibinigay ni Benny Saturno sa duo ang pangalang Rockstar. Isang pangalan na may bigat, may history, at may daladalang alaala sa naunang banda. Sabi nga ng dalawa, napakalaking biyaya na ibinigay sa kanila ang pangalang yon. Para bang nabigyan sila ng sandata bago sumabak sa laban. Pero alam ng management na delikado ito. Ayaw nilang magkaroon ng intriga, kumparahan o pag-aaway sa pagitan ng lumang banda at ng bagong proyekto. Kaya naman nagdesisyon sila na gawin itong Rockstar 2. Isang bagong kabanata, isang bagong pangalan sa Philippine music industry. Hindi nagtagal na i-release ang kanilang self-titled album na Rockstar 2. Kasama dito ang kantang Magiging Simula ng Lahat, ang Ika'y Mahal Pa Rin. Sa loob lamang ng 2 linggo, sumabog ang awitin. 20,000 copies agad ang naibenta. Gold record, top 1 sa iba't ibang radio countdown. Sabay-sabay silang lumipad sa mga konsyerto, radio tours, at halos lingguhang guesting sa TV. Para kina Joseph at Wendell, para itong panaginip na hindi nila inaasahan. Hindi sila mainstream, pero minahal sila ng masa. Tinawag nila itong swerte. Pero hindi lang yon swerte, dahil may talento talaga sila. Habang lumalakas ang pangalan ng Rockstar 2, dumarami rin ang komento. Maraming araw nagsabi na ang estilo nila ay kahawig ng April Boys. Ayon kay Joseph Aldana, may katotohanan naman yun. Magkasing genre sila, magkahawig ng tinig, at mula rin sila sa isang panahon ng pop ballads. Ayon naman sa isang song hits magazine noong 90s, sinabi raw ni Joseph na mas mataas ang boses niya sa kanyang mga kasabayan. Kahit maghamunan pa nga raw sila, hindi siya uurong. Hindi lang doon natapos ang kanilang tagumpay. Noong 1996, lumabas ang kanilang pangalawang album na Bakit. 1998 ay ang ikatlong album na I'm Sorry My Love. Noong 1999, ang ika-4 na album ay nailabas na pinamagatang Kung Puso'y Nag-iisa. Ang kanilang hit song ay ang I'm Sorry My Love. I'm sorry, my love. Kung ikaw ba na magwakas itong pag-ibig, bukas ko ang hiwagang bumabalot sa'yo. Ikaw nga, bakit ka walang kibo? Halos bawat album nila ay humahakot ng parangal. Nakakuha ito ng platinum, double platinum, triple platinum, hanggang quadruple platinum awards. Naging bahagi rin sila ng 10th Awit Award. Patunay na hindi lang sila pangmasa, pang-industriya rin. Sa puntong ito, pwedeng sabihin na Rockstar 2 was unstoppable. Pero wala talagang bandang hindi dinadaanan ng panahon. Dahil sa pagsapit ng 1999, nagbago ang ihip ng hangin. Dahil pumasok ang panahon ng novelty songs. Nauso ang spaghetti pababa. Get Out. At maging ang international craze na Aserehe. Kasabay pa nga nito ay ang biglang pagsikat ng rap music sa mainstream. At tulad ng maraming banda noong mga panahon na yon, unti-unti ring naapektuhan ang Rockstar 2.
humina ang benta, lumambig ang interes ng tao at nagsimulang magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan sa loob mismo ng duo. Lalo na't malaki ang agwat ng edad nila Wendell at Joseph. Lumabas na nga ang magkaibang pananaw o magkaiba ng gusto at minsan kahit gaano kaganda ang musika, kung hindi na pareho ng direksyon, mahirap nang ipilit. Sa huli, nagdesisyon si Wendell magtalas na umalis at bumuo ng panibagong grupo. Isang natural na pagtatapos tulad ng maraming banda na sinubok ng panahon. Pag-alis ni Wendell magtalas sa Rockstar 2, hindi doon natapos ang paglalakbay ng bawat isa. Lumipad si Wendell patungong Hong Kong, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay, musika sa mga bar at maliliit na entablado. Muli niyang hinubog ang sarili bilang artist. Malayo man sa Pilipinas pero malapit pa rin sa musika na minahal niya mula pagkabata. Samantalang si Joseph Aldana ay nanatili sa bansa. Noong 2001, muling ipinagpatuloy ni Benny Saturno ang proyekto. Dito nabuo ang Rockstar 3. Kasama ni Joseph ang mga bagong miyembro, sina Elmer Blancaflor bilang keyboardist, Kenneth James Capuli sa guitar. At sa parehong taon, inilabas nila ang kanilang debut album sa ilalim pa rin ng produksyon ni Benny Saturno. Kasama rito ang kantang Sana'y Maisip Mo Na, isang Tagalog version ng sikat na Parting Time. Pati na rin ang ilang kantang dating bahagi ng unang Rockstar ay nakasama rito sa album na ito. Hindi naman tumigil si Joseph. Noong 2004, naglabas siya ng sariling single na Hindi Susuko. Sinundan pa ito ng You're Always in My Mind at Dinggin Mo noong 2005. At noong 2006, bumuhos pa ang kanyang mga kanta tulad ng Kung Sasaktan Mo Lang, Hiling, Kailanman, Hayaan, Pagsamo, Di Na Mawawala, Para Lang Sa'yo, at Darating Pa Ang Umaga. Ang dami niyang inilabas, ang dami niyang sinubukang ilaban. Pero sa kabila ng lahat, unti-unti ring naglaho sa spotlight si Joseph Aldana, isang tahimik na paglayo mula sa ingay ng industriya. Pagkalipas ng ilang taon, muling lumabas sa TV si Joseph kasama ang bago niyang banda na tinawag na Prolica Band. Napanood sila sa programang Umagang Kay Ganda. Subalit ipinakilala sila ng host bilang mga nagpasikat sa mga awiting Ika'y Mahal Pa Rin at Parting Time. Ang nagpasikat ng hits na Ika'y Mahal Pa Rin at Parting Time. Kasama natin si Joseph Aldana, the Rocks. At doon nag-umpisa ang panibagong kontrobersya dahil marami raw tagahanga ng original na Rockstar ang nagalit. Para sa kanila kasi, bakit daw hindi man lang nabanggit ang pangalan ni Paul Sapiera, ang tunay na nag-compose at nagpasikat ng Parting Time. Marami nga daw nag-ingay sa social media. May mga nagtatanong, may mga kumukontra, at merong pangaraw na numbat. Pero si Joseph Aldana ay tahimik lang. Dahil sa halip na pumatol, pinili niyang manahimik. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagpaliwanag ng may galit. Para bang mas pinili niyang irespeto ang nakaraan kaysa sumausaw sa gulo. At dahil tuluyan ang umalis si Joseph sa proyekto ng Rockstar 3, napilitan ang management na humanap ng bagong bokalista. Noong 2018, opisyal na ipinakilala ni Benny Saturno si John Sawak bilang bagong vocalist ng Rockstar 3. Isang pagsubok na ipinagpatuloy ang pangalang minsang umalingaw-ngaw sa OPM. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Wendell magtalas ang buhay sa Hong Kong. Sa kanyang YouTube channel, umaawit siya ng sarili niyang mga komposisyon. Patunay na hindi kailanman nawala ang apoy sa kanyang puso. Si Joseph Aldana naman ay nagpe-perform sa mga local gigs, birthday, weddings, at iba't ibang okasyon. Tahimik lang siya, simple, pero totoo pa rin sa musika. Pero ito ang nakakalungkot dahil noong February 22, 2024, isang balita ang yumanig sa mga nagmamahal sa kanya, lalo na sa mundo ng musika. Si Joseph Aldana ay pumanaw sa edad na 55 dahil sa brain aneurysm, habang ito ay nakaratay sa isang ospital sa May Kawayan, Bulacan. Ayon sa pamilya, ay matagal na rin itong may hypertension, isang tahimik na karamdaman na unti-unting sumisira sa loob hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Isang boses ang tuluyang nanahimik, isang kwento ang nagsara, isang pangalang minsang naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino ang nagpaalam. Sa huli, ang kwento nila Joseph Aldana at Wendell Magtalas at ng iba't ibang bersyon ng Rockstar
ay hindi lang tungkol sa musika. Hindi lang ito tungkol sa platinum album, single hits, at mga intriga na dumaan sa kanila. May mas malalim pa, mas personal. Ito ay ang kwento ng paghawak sa pangarap kahit paulit-ulit kang mabigo. Kwento ng pagsubok, ng pagbabago, at kung paanong minsan ang landas ng isang artist ay hindi diretsyo, hindi madali, at hindi palaging maliwanag. Si Joseph na minsang talo sa lahat ng singing contest. Si Wendell na nagsimula sa choir at club gigs. Ang rockstar na ilang ulit na buo, na bago, at muling itinayo. Lahat sila ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kasikat. Nasusukat ito kung gaano ka katapat sa iyong passion. Hindi man nila naabot ang sukdulan ng kasikatan, hindi man sila nagtrending sa bawat panahon. Ang mahalaga ay iniwan nila ang parte ng sarili nila sa musika ng Pilipino. Isang boses na hindi mo makakalimutan, isang melodiya na dala mo habang naglalakad o nakasakay sa jeep, isang kantang bumabalik sa'yo kapag malungkot ka, nasasaktan ka, o umaasa kung may babalik pa ba. Ayun eh. At sa pagpanaw ni Joseph Aldana, hindi natapos ang kwento dahil ito'y nagpapatuloy sa bawat taong kumakanta ng ika'y mahal pa rin kung puso'y nag-iisa at iba pa nilang alaala. Dahil ang isang tunay na artista, hindi mawawala, hindi namamatay. Nabubuhay siya sa mga kantang iniwan niya, sa mga puso ng taong nadama ang bawat liriko, bawat nota, bawat kwento ng kanyang buhay. Kaya kung may pangarap ka, maliit man o malaki, tandaan mo ang kanilang kwento. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa, hindi mahalaga kung ilang beses kang nakalimutan. Ang mahalaga ay patuloy ka. Patuloy kang umaawit, patuloy kang lumalaban, patuloy kang nagiiwan ng bakas sa mundong ito. Dahil ang tunay na rockstar, minsan kailangan mo lang muling buuin ang sarili mo. Minsan kailangan mo lang magsimula ulit at doon magsisimula ang tunay mong awit. Hanggang dito na lamang po mga tropa, mga kaibigan. Salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Gintong Araw TV Vlog. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.